andito po tayo ulit sa Attorney Yes or No. Kasama ko po ang ating mga maritim at si Attorney Raf. Ako po ulit si Attorney Marian Cayetano. Ano ang inyong mga katanungan? Bali, attorneys, nagtatrabaho po ako sa entertainment industry at marami na po ako na-encounters ng mga talents, ng mga artists na gustong magpa-terminate ng kanilang contract sa kagustuhan na maging independent artist. So, madalas ko pong narinig na sinasabi sa kanila is auto-renewal po yung mga contracts nila and discretion po ng agency kung gusto silang i-renew or gusto na po silang pakawalan. So, ang question ko po, is there such thing po ba as auto-renewal and legal po ba yun? Yes or no? Ang sagot ko dyan is no, of course. Depende din kasi sa nakalagay sa auto-renewal. Kung ito'y discretion lang ng kanyang agency, hindi yun pwede. So, void yun. Pero kung discretion nila parehas, parties, pwede yun. So, bakit? Kasi ang ating contract is kailangan ng may mutual consent. Diba? Kailangan yung mutuality of consent sa ating mga kontrata. So, kung walang mutual consent, void yung ating contract. So, pwede natin gawing example siguro is, paano ba yung discretion lang ng agency? Kunyari, yung nakalagay doon, this contract shall be renewed after 5 years upon discretion of the agency. So, void yun, para malinaw, no? Pero pag sinabi is upon the consent of the parties, pwede yun. Kasi both parties, makakapagbigay sila ng consent. Okay, may dadagdag ka pa, Attorney Raf? Meron bang auto-renewal? Meron po. So, usually makikita mo to sa mga kontrata ng mga lease. Kunyari, nangungupahan ka. May nakalagay doon na parang pag hindi mo ako sinabihan na ayaw mo nang ipagpatuloy itong kontratang ito, automatic na ito ay magre-renew. So, meron talagang ganun. Tapos, kung ito ay legal, nakadepende doon sa sinasabi ni Attorney Marian na discretion ko. So, ibig sabihin na ito, may karapatan ka bang umuo o hindi doon sa kontrata. Ngayon, ang practical na konsiderasyon dito, kagaya nyo, na nasa entertainment industry, after a certain year, pag natapos na yung kontrata mo, baka tumaas na yung market value mo eh. So definitely, kailangan mo na mag-negotiate ng terms eh. So lugi ka. Di ba malulugi ka naman doon? Yun lang yun. Sa iyong tanong is no. Attorney Marian, Attorney Raf, meron ng papatanong naman sa akin. Sino naman yan? Ginagamit ang ating programa para, alam niyo na, ma-inform sila sa kanilang dapat gawin. Meron tayong kaibigan na nagpatanong na yung mister niya ay matagal na nagtatrabaho sa abroad at may hinala siya na merong kabit. Madalit sabi, kabit. Ngayon, sa sobrang mapanghinala niya, gumawa siya ng aksyon. Nung itong huling umuwi yung asawa niya, inilink niya yung cellphone ng asawa niya, ng mister niya, doon sa laptop niya. At from then on, nabasa niya lahat ng conversations until nabasa nga niya na yung kabit ay uuwi sa Pilipinas kasama ng asawa niya dahil manganganak na yung kabit. Ngayon, ang tanong po niya, pwede daw po ba niyang ipadampot yung kanyang mister at yung kabit sa airport pa lang pagdating nila? Yes or no? Para masagot yung tanong mo, bali no, hindi mo basta-basta pwedeng ipadampot ang isang tao in general. Sa mga ganyang kaso, kailangan mo ng warrant of arrest. So, para lumabas ang isang warrant of arrest, kailangan mag-file ka muna ng kaso at yung piskal o kaya yung korte makahanap ng probable cause. Pag may probable cause na, saka sila mag-i-issue ng warrant. So, masagot yung tanong mo, hindi siya basta-basta pwede ipapulot ang isang tao. Ipadampot. I-share ko lang din. Kasi yung kanya kasing action na paglilink ng account, Okay. no? Paglilink ng account ng asawa niya sa laptop niya is isang violation ng Data Privacy Act. Kasi kahit mag-asawa kayo, syempre, meron ka pa ding karapatan, di ba? Kahit mag-asawa, may karapatan ka pa din. So, hindi pwede basta-basta nililink yung cellphone or kahit anuman without his knowledge, without his consent. So, baka pwedeng siya pa yung makasuhan, di ba? Pwedeng mabaliktad pa. Kasi gusto ko lang i-discuss din yun. Kasi
baka may iba pang side angle naman yung ano Right. natin. May follow-up question ako. Okay, ano? So, ibig sabihin, kung kunwari may asawa ka tapos nilapag niya yung telepono niya, sinilip mo, may violation na ng privacy doon. Hindi. Kasi di ba nangyayari yun, yung mga mag-asawa, sinisilip, tapos tinitignan yung mga messages. Alam mo, kaya nga may lock eh. Magkakaroon lang ng violation pag in-unlock mo na nakalock, 'di ba? Pero kung nakalapag lang diyan, nakita mo, wala, hindi mo binuksan, nakita mo lang, wala pang violation yun. So, pag kinuha mo, tapos In-unlock mo, oo. Meron. So, ang kasagutan sa katanungan mo is no. Hindi pwedeng magpadampot basta-basta. Salamat po. Attorney, ako din may tanong. Meron kasi akong kaibigan, 20 years na silang kasal. Meron silang isang anak na meron na rin sariling pamilya. Ngayon, after 20 years, nahuli niya yung asawa niya na may babae. So, naghiwalay sila. After 10 years, yung dalawa, may kanya-kanya na pong mga asawa, kinakasama. Ngayon, parang silang walang anak. Last month, namatay yung lalaki. After nilang maghiwalay, nakapagpundar pa yung lalaki. May habol po ba yung babae sa naipundar ng lalaki sa asawa niya? Eh, wala naman po silang legal separation o yung annulment po. May karapatan po ba siyang maghabol? Yes or no? Yes, may karapatan siyang maghabol. Kasi ang mag-asawa, no, 'di ba? As long as kasal sila, yung kanilang properties is part pa din ng community absolute. absolute community of property. Yes, absolute community of property. So as long as walang legal separation or separation of properties na nakafile sa court, yung naipundar nila parehas is part pa din ng kanilang property bilang mag-asawa. So, nung namatay yung kanyang asawa, since kasal pa rin sila, part pa rin yun ng kanilang absolute community of property. Madagdag ko lang, no? Yung sinasabi ni Attorney Marian na absolute community of property, ang ibig sabihin ho nito, lahat ng napundar nyo mag-asawa ay nilalagay nyo sa isang pondo at yun ang pagmamay-ari nyo bilang mag-asawa. Ngayon, ang kailangan nyo malaman dito, ang absolute community of property, pumapasok siya pagka wala kayong kasunduan sa bago ikinasal. Ibig sabihin nun, wala kayong prenuptial agreement na nag-agree kayo na etong gamit na to, ito ang hatian natin. Pag walang ganun, pumapasok yung sinasabi ni Attorney Marian. Ngayon, kung meron kayong kasunduan, bago kayo kinasal, yun ang gagana. Yun ang magro-rule ng property relations. So, yun. Thank you, attorneys. Yes. At para po sa inyong mga katanungan, pwede po kayo mag-post or comment sa aming po mga social media accounts. At try po namin sagutin tong mga abogado. So magbabalik po ulit ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. Ocha Milk Tea. 7. Located at B6 Bonifacio High Street, Taguig. And Seymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig.